sakuna, panganib at aksidente. Mga bagay na maaaring dumating ng hindi inaasahan. Kaya mahalagang may kaalaman at abilidad sa oras ng kalamidad. Land, domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 15/2020, March 15, 2020, and to end on April 14, 2020 sa alas 12, subject to the daily review by the Interagency Task Force. So, walang lumipad. Ang mga travel is limited. Pero itong mga railways sa baba, okay yan. At the same time, observe again social distancing. Alas 12 ng hating gabi, ika-15 ng Marso, 2020, nag-umpisa ang community quarantine na ipinag-utos ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng community quarantine, pansamantalang isasara ang borders ng Metro Manila upang mapigilan ang paglaki ng bilang ng mga apektado ng COVID-19. Nasa 140 na po ang bilang ng mayroon ng sakit na ito. 12 na ang namatay at 2 pa lamang ang naitatalang naka-recover. Bago mag-umpisa ang Metro Manila Community Quarantine, ihahatid namin sa inyo ang mga mahalagang developments ukol sa COVID-19 nitong nakaraang linggo. Ako si Benedict Galasan, Rescue Manager ng kauna-unahang News and Rescue Institution sa buong mundo, ang UNTV News and Rescue. Mula sa aking years of experience in rescue operations, natutunan ko ang mga dapat gawin kung sakaling may sakuna at ihanda ang mga tools na kakailanganin kapag may aksidente. Handa kaming ituro sa inyo ang lahat ng kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad. Ikaw ay lifesaver! Pabor naman kami sa checkpoint kasi kahit papaano yung kaligtasan din namin. Para iwas din siguro sa mga hawaan kung meron man. Maigi na din kasi parang palala ng palala. Ika-16 ng Marso 2020, pangalawang araw ng Metro Manila Community Quarantine, at ramdam agad ang mga pagbabago sa mahalagang hakbang na ito na ipinatutupad ng gobyerno. Dahil Lunes, marami pa rin ang sinubukang pumasok sa kanilang mga trabaho. Ang iba dito, mga galing pa sa labas ng Metro Manila na hinarang sa iba't ibang mga border. Mahirap sa mga pasahero, sa nagatrabaho dahil magugutom sila o mga anak nila ay magugutom. Paano yung hindi makatrabaho? Dahil sa bahay lang sila, hindi sila makalabas. Pagdating ng gabi, ipinakilala ng Pangulo ang Interagency Task Force na mag-handle ng community quarantine at idineklara na ang Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Upon further study of worldwide trends and measures and the need of extreme caution during such time as this, I have come to the conclusion that stricter measures are necessary. For this reason, pursuant to my powers as President under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire mainland of Luzon
Luzon under quarantine until April 12, 2020, coinciding with the entire end of the Holy Week. I cannot go into a guessing game. See, I have to act. And better, baski na kung di wala mangyari. But if there is already contagion and there are cases which need to be attended to, then government can move faster. It's better to assume that it is true because what you would need only is the validation. At magagalaw na kaagad tayo. Sa ilalim ng Luzon-wide Enhanced Community Quarantine, mas pinaigting ang mga guidelines. Pangunahin na dito ang pagpapatupad ng home quarantine sa karamihan ng populasyon ng isla. Narito po ang guidelines on the imposition of an enhanced community quarantine and the stringent social distancing measures over the entire Luzon, including the National Capital Region, effective at 12 midnight of 17 March 2020 and expiring on 12 midnight of 13 April 2020. Therefore, the following shall be implemented. Number 1, classes and all school activities in all levels shall continue to be suspended until 14 April 2020. The same directives to the Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority, and such other regulatory agencies, LGUs, and the Department of the Interior and Local Government with respect to the class suspension are reiterated. Number 2, mass gatherings shall be prohibited. Number 3, a strict home quarantine shall be observed in all households. Movement shall be limited to accessing basic necessities. Provision for food and essential health services shall be regulated. And there will be heightened presence of uniformed personnel to enforce quarantine procedures. Number 4, a work-from-home arrangement shall be implemented in the executive branch except the PNP, AFP, PCG, and Health and Emergency Frontline Services, Border Control, and other critical services which shall ensure a skeletal workforce. Number 5, only those private establishments providing basic necessities and such activities related to food and medicine production, i.e., public markets, supermarkets, groceries, convenience stores, hospitals, medical clinics, pharmacies, and drugstores, food preparation and delivery services, water refilling stations, manufacturing and processing plants of basic food products and medicines, banks, money transfer services, power, energy, water, and telecommunication supplies and facilities shall be open. In all such open establishments, their respective managements shall ensure the adoption of a strict skeletal workforce to support operations, as well as all strict social distancing measures. Business process outsourcing establishments and export-oriented industries shall remain operational, subject to the condition that strict social distancing measures are observed, the respective personnel are provided appropriate temporary accommodation arrangements by 18 March 2020, and that a skeletal workforce shall be implemented. Media personnel shall be allowed
to travel within the quarantine area, provided that within 72 hours from the issuance of this memorandum, media personnel intending to travel within the quarantine area shall secure an identification card from the Presidential Communications Operations Office. For purposes of the foregoing, transit to and from the above establishments anywhere within the area covered by the enhanced community quarantine shall be allowed. Security personnel of the establishments in the contained area shall likewise be allowed to travel within the quarantine area. Number 6, mass public transport facilities shall be suspended. And number 7, land, air, and sea travel shall be restricted. Outbound passengers intending to depart the Philippines from any of the international airports in Luzon shall be allowed to travel for a period of 72 hours from effectivity of the enhanced community quarantine. Inbound international passengers in transit upon effectivity of the enhanced community quarantine shall be allowed entry subject to applicable quarantine procedures if coming from countries with existing travel restrictions imposed by the IATF. All inbound Filipino citizens, including their foreign spouse and children, if any, holders of permanent resident visa and holders of 9E diplomat visas issued by the Philippine government shall be allowed entry subject to applicable quarantine procedures if coming from countries with existing travel restrictions imposed by the IATF. The movement of cargoes within, to, and from the entire Luzon shall be unhampered. For this purpose, guidelines for the accompanying crew or personnel of transiting cargoes shall be formulated by the Department of Transportation. The IATF may invite shall continue to convene daily to study and continuously review the measures and guidelines in addressing the COVID-19 situation until such time that the health event subsides. The IATF, through the DOH, is directed to disseminate information to the public on the steps and measures to be undertaken relative to the COVID-19 situation during the period of enhanced community quarantine for the entire Luzon. Siniguro naman ng Pangulo na hindi mauubusan ng supply ng pagkain. Now, I have been assured by Ramon Ang mismo of San Miguel and the other food conglomerates that there will be sufficient food, that there will be no hunger in the coming weeks because we have enough supplies. Umabot na ang bilang ng mga apektado sa 142. Isa na rito si Senator Mig Subiri. 12 pa rin ang bilang ng mga namatay at nadagdagan ng isa ang nakarecover. Ang sa amin lang, kaya kami po nandito talaga, alam namin bawal. Kahit yung buhay namin nakaan sa virus na sinasabi, nandito pa rin po kami. Kaya kami nandito dahil wala kami makakain na po. Ilang araw yun. Magugutom talaga kami pag hindi kami bumiyahe dahil wala kami pira, wala kami pambiling bigas. Mahirap pag mahirap. Walang pagkukunan. Ang kailangan, pagkain. Ika-17 ng Marso 2020. Ito ang unang araw ng Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Mapapansin na marami na ang nananatili sa kanilang mga tahanan. Ngunit dahil wala ng public transportation, malaking problema ang mga sasakyan ng mga kababayan natin na kailangan at pwede pa rin magtrabaho, kagaya na lamang ng mga health worker. Kami po may susunduin lang dyan sa RP. Gawa ng stranded tao ng kagabi. Nakiusap po sa barangay namin na kung pwede gamitin itong service ng barangay para lang masunduin mga ilang tao sa RP, pabalik dito sa barangay namin. Kung wala ho kami naman,
Nakita namin yung mga tao, kawawa naman po. Kami po ay naawa naman sa mga tao, kaya sasabihin namin hanggang RP lang talaga kami. Nag-abiso na ang ilang mga bangko na i-extend ng 30 days ang deadline ng credit card, mortgage at loan payments. Nagdeklara na rin ang Pangulong Duterte ng nationwide state of calamity para mas matugunan ang mga pangangailangan sa emergency na ito. Kaya tayo nasa state of calamity para makatap sila sa quick response fund nila. So parang ang pag-operationalize natin ito is it's as if their own LGU is in a state of calamity and therefore sila yung first responders. Kung anong mabibigay nilang food assistance sa kanilang mga constituents ay dapat nilang gawin, no? Just like in any calamity that hits their respective locality. Tumaas pa rin ang bilang ng apektado ng sakit na ito na umabot na sa 187. 14 na ang binawian ng buhay samantalang 4 na ang naka-recover. Ika-18 ng Marso 2020, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga apektado ng COVID-19 sa lungsod ng Maynila. 8 barangay ang ipinalockdown ni Mayor Isko Moreno at mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng bahay upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Hoy, isa ka pa. Anong ginagawa mo? Teka muna, anong ginagawa mo? Anong papasada? Uwi na! Isa ka pang matigas ang ulo eh. Ito ba nakikinig ng balita? Ito ang mga barangay 48 hanggang 55 sa Tondo District. Ito ay dahil 9 na ang confirmed cases sa lungsod at isa ang naitalang namatay. Sa Quezon City naman, ipinatupad ang Extreme Enhanced Community Quarantine sa 2 barangay, ang Barangay Kalusugan at Tandang Sora. Ito ay dahil ang parehong barangay ay nakapagtala ng tig-3 cases ng COVID-19. Sa buong lungsod, umabot sa 29 ang cases na ng COVID-19 ang naitatala. Naglabas naman ng forecast ang DOH na maaaring umabot sa 75,000 cases ng COVID-19 dito sa ating bansa sa darating na 3 buwan. Ngunit dahil sa Enhanced Community Quarantine, inaasahan na bababa ito o hindi aabot sa forecast na ito ang bilang ng maapektuhan. Ito po ay isang modeling estimate na ginawa po ng ating mga eksperto kasama ang WHO, ang ating mga epidemiologists din po dito sa ating bansa. At sinasabi po na ang 75,000 ay aabutin natin kung hindi tayo maglalagay ng interventions na appropriate. Ito po ay nakuha natin base po doon sa statistics na meron tayo ngayon among all cases across the globe. Na sinasabi po na pwedeng magkaroon ng reproductive rate ang ating virus ng 1 person can transmit it to 2 persons. Pero ang sinasabi naman ho natin, we can flatten this curve. Ibig sabihin, pwede ho nating i-prevent na mangyari na mag-peak ng ganito ang ganitong numero. So, ibig sabihin po, pwede ho nating i-spread across many months yan if only we can implement stringent measures po, katulad nitong social distancing na sinasabi natin. Lumabas naman sa ilang pag-aaral na ang virus na ito ay maaaring manatili sa hangin ng hanggang 3 oras, kaya pinag-iingat ng husto ang mga nasa ospital. Natapos ang araw na umabot ang bilang ng apektado ng 202, 17 ang namatay at 7 ang naka-recover. Ika-19 ng Marso 2020, tuloy pa rin ang Enhanced Community Quarantine, ngunit sa iba't ibang lugar. Makikita pa rin ang paglabag ng iba nating mga kababayan ukol sa social distancing. Umakyat ang bilang ng mga apektado ng COVID-19 sa 217, 17 ang naiulat na namatay at 8 naman ang naka-recover. Maugong na balita rin sa araw na ito ang paglalagay kay Health Secretary Francisco Duque III sa home quarantine habang hinihintay ang kanyang test results ng COVID-19. Bagamat siya'y asymptomatic, isinasaalang-alang ang kanyang pagiging asthmatic at hypertensive. I'm okay. Nothing to worry. I'm just following the protocol on quarantine. I have no symptoms, so I am doing work from home, and that's it. Ika-20 ng Marso 2020, ika-4 na araw ng Enhanced Community Quarantine. Sa araw na ito, iniulat ng Philippine National Police na bumaba ang bilang ng krimen sa Metro Manila magmula na mag-umpisa
ang Enhanced Community Quarantine. Itinalaga naman ng Health Department ang 2 medical facility na exclusively na mag-handle ng COVID-19 cases. Natapos ang araw na umabot ang bilang ng apektado sa 230, 18 ang naitalang namatay at 8 ang naka-recover. Ika-21 ng Marso 2020, ika-5 araw ng Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Nagpatupad ang lungsod ng Muntinlupa ng 24-hour curfew. Tanging ang mga pasok lamang sa exemption ang maaaring lumabas ng kanilang tahanan. Iniulat naman ng DOH ang pinakamataas na single-day increase ng bilang ng apektado ng COVID-19. 77 bagong cases na bubuo sa bagong bilang na 307. 19 na ang nasawi, samantalang 13 ang naka-recover. Mga kasangbahay, sa pagpasok ng ika-2 linggo ng Enhanced Community Quarantine, nawa ay manatiling ligtas ang lahat at sumunod lamang sa mga patakaran ng gobyerno. Tandaan ang sintomas ng COVID-19 upang malaman kung kayo o isa sa inyong mahal sa buhay ay apektado ng sakit na ito. Tumawag agad sa mga hotline ng Department of Health upang ipagbigay alam ang kalagayan ninyo o ng inyong mahal sa buhay. Manatiling nakatutok sa UNTV for more updates about COVID-19.